Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Santa Misa ng Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na magiging daluyan ng mga espiritual at material na mga biyaya at pagpapala mula sa tatlong persona ng Diyos. Dito natin natatanggap ang pagkain nagbibigay buhay ng mga ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katawan at dugo niya sa makatuwid. Ito ang tanging paraan upang tayo'y manatili sa Panginoong Hesukristo at siya sa atin. Paunang salita. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ngayon ay nasa panahon ng ika-17 ng karaniwang panahon. Ang banal na pagdiriwang pong ito ay niaalay po natin para sa pasasalamat ng mga sumusunod. Apo Leticia and family, Apo Paulita and family, Apo Bibiana and family, Apo Mayra and family, Haring Solomon and family, Reyna Illumina and family, Apo Rubencio and family, Apo Juanito and family, Nanay Rustica and family, Apo Aleli and family, Apo Soledad and family, Apo Susana and family, Apo Lucio and family. Ganyan din po alay para sa kagalingan ni Annalisa Patimo, Carmelita Padlan, at Jefferson Patimo. Ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina na ipinatatag ng mahal ni Ingko at kumakatawan sa tatlong persona ng Diyos ay humihikayat sa lahat upang ipagbunyi ang kanilang paghahari sa bagong langit at lupa. Idalangin po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga mithiin sa buhay. Sa banal na pagdiriwang na ito ay pangungunahan tayo ng lingkod ng Panginoon na si Monsignor Faustino Agustin Quinsayas upang tayo ay patuloy na iugnay sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat at awinin ang pangbungad na awit. Ave Maria Purissima, Sin pecado concebida, Ave Maria Purissima, sin pecado concebida, Ave Maria Purissima, sin pecado concebida,
aming inang Diyos, kalinis-linisan, na ipinaglihi ng walang bahid dungis kasalanan. Amen. tayo nagkatipon sa hapong ito upang ipagdiwang ang ating banal na Santa Misa. Sa pangalan ng Santisima Trinidad, tatlong persona ng Diyos, Ama, Anak, at ng mahal na Ina. Amen. Ang biyaya at liwanag ng Diyos Ama at ang mahal na Ingkong, ang pag-ibig ng Diyos Anak at ng mahal na Ina ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid, ang tubig at asin na ito ay gagamitin upang ipagunita sa atin ang binyag. Hilingin natin sa mahal na Ingkong ang Espiritu ng Diyos na bendisyonan ito upang linisin ang ating mga puso at kaluluwa. O Diyos naming Panginoon, ang biyaya ng inyong tubig at asin ay pumapawi ng aming mga kasalanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hinihiling po namin na basbasan mo po ang tubig at asin na ito upang manatili kami sa inyong mga biyaya kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina na aming Panginoon, nagpapala at maghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Christus Vincent, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus Vincent, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng ministeryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, aminin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Humingi ng lakas at kapatawaran upang maging marapat tayo sa pagdiriwang na ito. Ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa buwa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko kay Maria Santissima, ang ina ng lahat, nakikita at di nakikita, kasama ng mga buntala, anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y
bayan. Panginoon, maawa ka sa amin. Luwalhatiin po natin ang tatlong persona ng Diyos.
Manalangin tayo. Mahal na Ingkong na makapangyarihan, kayo po ang pumapatnubay sa lahat at nagbibigay ng buhay sa inyong sambayanan. Kayo po ang bukal ng lahat ng mga biyaya at pagpapala, na sa lahat ng oras at sandali ay aming nakakamit. Marapatin mo pong, Ama naming makapangyarihan, nilingat mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo po ang inyong kagandahang loob sa amin, upang sa inyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa, bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ng mahal na Ingkong, magpasa walang hanggan. Amen. Tayo po ay maupo upang makinig sa mga salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy nagpakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan. Sa bayang ito na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalagwad ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway. Kung hindi, ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Pinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong itutugon. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ulitin po natin. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangako, susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan. Ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Tugon po. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Alimin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Tugon po. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at tinalisay. Kaya iyang tutunin mo
ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Tugon po. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingatan, susundin ng buong puso. Ang liwanag na turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tugon po. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, poong Diyos. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niyang una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya rin pinagwalang sala. At ang Kanyang mga pinagwalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat para sa Alleluia. Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia. Wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Mahalin kong linisin mo po ang aking puso, ang aking isipan, upang may pahayag ang iyong banal na ebanghelyo. Sumaatin ang Panginoon. Amen. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng mahal na Ingkong. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 Ang aking pagpapala, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Hindi man maraming salapi, subalit mawalan kayo ng problema, mabubuhay kayo ng maligaya. Kahit di kayo nagkakamal ng salapi, ang salapi kailangan, subalit hindi iyan ang tunay na kayamanan. Ang kayamanan ay yung nasa kalooban mo, sa puso mo. Kahit mahirap kayo, kahit isang gatang lang na bigas, mabubusog kayo. Kung ang mga puso ninyo ay malinis at magkakasundo-sundo kayo sa pamamahay ninyo.
Ang unang dapat magkasundo-sundo ay ang mga magpapamilya sa bawat bahay, sapagkat kung walang pagkasundo-sundo, pati ang gobyerno ninyo, di pagkakasundo-sundo. Dahil sa walang pag-ibig, pero ito ngayon, ang itinuturo ko ngayon, narito ang isa kong anak, magpapaliwanag sa inyo, ibinigay ko sa inyo, ang isang tunay na nagbagong buhay at nagpakabanal. Kaya magpahanggang ngayon, siya ang pinagkatiwalaan ng banal na pag-aaral, ang kursilyo. Permanente na siyang magiging chairman ng kursilyo. Hindi siya mapapalitan sapagkat nakita niya ang lubusan kung anong pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay ko sa inyo ngayon, sapagkat maraming kabataan ngayon, babae at lalaki, ang gumagamit ng bawal. Kaya't kayong mga magulang, ama at ina, gumising kayo, tungkulin ninyong maghanap buhay, subalit higit kayong may tungkulin na ang kaluluwa ng inyong mga anak ay maligtas sa pamamagitan ng inyong pag-aaruga, ng pag-aalala at pagtingin kung ano ang kanilang ginagawa. Paano ang karamihan sa inyo? Darating ang anak ninyo, kung pagod kayo, tatay, meron akong problema. Mamaya na, pagod ako. Ala akong panahon sa iyo. Basta bibigyan kita ng pag-aaral mo, ganyan din ang kanyang ina. Minsan, may masama pang maririnig. Pagod na kami ng ama ninyo. Habang buhay, mga minamahal kong mga anak. Mga ama at ina, habang kayo nabubuhay, kahit may asawa ng inyong mga anak, may tungkulin kayo sa akin. Hindi iyong salapi nila, kundi ang kaluluwa nila. Gagabayan ninyo sa malinis na pamumuhay, hindi kayo mangungunsinte. Sa galit ninyo, magpapalayas pa kayo ng mga anak ninyo. Ito'y sinasabi ko sapagkat marami sa inyo ang gumagawa nito. Malalaki na kayo, wala na akong pakailam sa inyo habang kayo ay nabubuhay. Pagsusulit ninyo, tatanungin ko sa inyo, naalagaan mo ba ang anak mo? Naturuan mo ba ng kabanalan? Naturuan ninyo bang maging tunay na Kristiyano? Hindi yung pinakain mo ba ng masarap? Dinamitan mo ba ng maganda? Pinag-aral mo? Ito ngayon ang aking ibinubukas sa inyo. Panahon na ngayon, mga ama ng tahanan, kayo ang haligi ng inyong mga pamamahay. Pag kayo ang binukbok, di ba lahat? Ang ina naman, hindi solusyon. Kung nagkulang ang inyong asawa, hihiwalayan ninyo. Pagkayari, mag-aasawa na naman kayo ng iba. Maaari kayong humiwalay kung kayo ay pinatutuluan ng dugo at pinapapatay kayo. Subalit kung kayo'y nakasal sa pari, kinasal kayo sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, hanggang hindi nagigiba o nasisira ang kasamentong iyon, hindi sila maaaring magpakasal sa inyo. Kaya gumising na kayo ngayon, naririnig niyo ba? Yon ang buod ng aking pag-ibig ko sa inyo. Kaya ibinigay ko sa inyo sapagkat magmula pa kanina hanggang katapusan ng taong ito. Katotohanan ang kapistahan ng hindi lang pag-ibig, kung hindi kapistahan ng Sagrada Familia. Bawat tahanan ninyo, matutulad kayo sa Sagrada Familia. Magkasundo-sundo na kayo. Magbago na kayo. Magpatawaran kayo kung nais ninyong mabuhay pa sa tinatawag ninyong milenyo. At kayong mga babae na ayaw ninyong masira ang katawan ninyo, pinapatay ninyo ang mga anak ninyo sa sinapupunan ninyo. Yon ay kasalanang walang kapatawaran. Kakarmahin kayo habang buhay. Kaya't ama na kumukonsinti,
sa asawa na maglaglag ang asawa ninyo at ayaw kayong mahirapan habang buhay ninyong dadalhin, papasanin ang napakabigat na kasalanan ninyo. Kaya't ngayong naunawa ninyo na gusto kong sabihin, kayong lahat na nilalang ko, itinuturing kong anak ng Diyos. Nakalagay sa banal na kasulatan, ng alipin na hindi tataas pa sa Panginoon. Subalit ano ang sabi ng inyong Panginoong Hesukristo? Kayo'y hindi ko tatawaging alipin. Kayo'y aking kapatid. Kayo'y aking mga kaibigan. Ako naman, tinatawag kayong aking mga anak. Magmamana kayo ng kaharian ng langit. Kung makikita ko na kayo ay katotohanang magbabagong buhay, kaya sa loob ng ilang araw na ito, magbago na kayo. Katotohanang kawawa kayo, iniibig ko kayo, bawat isa sa inyo. Mahalaga sa akin, hindi kayo kapirasong laman lamang o kapirasong damit, kayo ay kabahagi ng Diyos. Nilalang ko kayo sa paniniwala ko na kayo ay magiging kasangkapan ko sa kabanalan at sa pag-ibig. Kaya ngayon, isabuhay ninyo ang lahat ng narinig ninyo rito. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto. Tandaan ninyo, araw ito, ngayong Sagrada Familia, ginagawa kong halimbawa sa inyo si Jose, si Maria, at ang Misaya. Si Jesus, kaya kayong ikinasal sa ngalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kayo tinatawag kong Sagrada Pamilya. Subalit sa nakikita ko ay hindi Sagrada Pamilya, away dito, away roon. Kaya ngayon, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, magbago kayo sapagkat masakit tanggapin kaparusahan ng lahat ng lahi na nabubuhay pa sa kasalanan. Kaya't lumuhod kayong lahat, ipadadamak ninyo sa akin ang pagsisisi ninyo, ang inyong pananampalataya. Huwag kayong matakot, kahit andiyan ang kanyon, pumutok man, hindi kayo mamamatay, sapagkat ililigtas kayo ng aking pag-ibig. Subalit kung magpatuloy kayo sa mga kasalanan, paglaban sa magulang, paninirang puri sa kapwa, pangangalunya, wala akong magagawa mga anak. Kaya minarapat ko kayong makarating dito para marinig ninyo kung paano kayo inibig ng Diyos. Kabahagi kayo ng inyong Panginoong Hesukristo sapagkat kung wala siya, hindi siya nagpakasakit, hindi na kayo binilinan, pagsisihan ninyo, ipadama ninyo sa akin. Kaya't luwalhati ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa pulo ng dagat. Ang mahal na ingkong ay ang pangalan ng Diyos ng Israel na gumanap sa bansang Pilipinas ayon sa hula ni Propeta Isaias. Mga magulang ko at mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon, ang mahal na ingkong. Niluluwalhati ka namin, mahal na ingkong, kasama ng Diyos Anak at ng mahal na Ina, magpasa walang hanggan. Amen. Ave Maria Purissima, Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima, Sin pecado concebida. Ave Maria Purissima. Sin pecado concebida. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng ating mahal na Ina. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya at sa ngalan ng ating mahal na Ina at mahal na Ingkong.
Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa ating mahal na Ingkong, sapagkat binigyan niya po tayo ng magandang panahon upang sa gayon, sa araw na ito, ay ating mapakinggan o napakinggan natin ang kanyang mabuting balita na mismo ang mahal na Ingkong, ang Espiritu Santo, kaganapan ng Diyos, ay pinahayag niya nung siya'y gumaganap pa sa kanyang trono o sa kanyang banal na luklukan, ang Santa Maria Virginia. Katotohanan, mga magulang ko at mga kapatid, ang winiwika sa atin ng Diyos lagi, tayong mga magulang, ang ama at ina, ang magsisilbing tagaturo sa ating mga anak. Upang sa gayon, ang ating mga anak, kung naturuan natin ng tamang mga aral, upang sa gayon ay maging mabuti silang Kristiyano. Kaya kung ano ang nakikita ng mga anak sa kanilang mga magulang, kung ang kinagisnan nila ng kanilang mga magulang, halimbawa ang ama ay laging umiinom ng alak, ang kanyang ina ay laging nasa pasugalan, ano ang napupulot ng kanilang mga anak? Hindi ba't sa kanilang paglaki? Kung hindi lasenggero, kung hindi manulugal, naroon magnanakaw, gagawa ng iba't ibang klaseng krimen. Subalit kung huhubugin natin ang ating mga anak, mga magulang ko at mga kapatid, sa ating mahal na Ingkong at mahal na ina, na sa kanilang paglaki ay pinakikita natin sa kanila, ay tinuturo natin sa ating mga anak ang tamang asal. Hindi ba't ang ating mga anak ay magkakaroon ng tinatawag nating tunay na paggabay sa kanilang paglaki? Kaya't mga magulang ko at mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang mga pangaral na ito ng mahal na Ingkong. At kung tayo ay nahihirapan sa ating buhay, huwag po tayong manghinawa. Ang sabi nga ng mahal na Ingkong, kung tayo mahirap, isang gatang manang bigas ang isain natin, mabubusog tayo. Kung tayong mga tao ay tunay na aakap sa ating mga katungkulan bilang binasbasan ng mahal na Ingkong, ang akapin, ang pag-ibig sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa, at ang paglilingkod sa ating kapwa, at ipalaganap natin sa buong daigdig, sa mga taong nakakausap natin, ang kaganapan ng Espiritu Santo o ng Diyos sa kanyang kapanahunan na nagpatawag sa pangalang mahal na Ingkong. Kaya ang tanging hinihingi din ng ating mahal na Ingkong, lalo tigit sa lahat, sa ating kapanahunan ngayon, sa ating kasalukuyang nagaganap na epidemya, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawawalan ng tiwala sa mahal na Ingkong. O dumadanas tayo ng paghihirap, pero huwag po nating sisihin ang Diyos. Sapagkat kung tutusin, ang mga bagay na ito ay nagaganap dahil sa kasalanan ng tao. Subalit anong winika ng mahal na Ingkong sa kanyang ebanghelyo? Kung susundin natin ang kanyang kalooban, mananatili sa ating puso ang pagpapatawaran, ang pag-ibig sa kapwa, ang hindi natin paninirang puri sa ating kapwa. Hindi ba't paputukan man tayo ng kanyon, ang sabi ng mahal na Ingkong, hindi tayo mamamatay? Kaya yan ang dapat nating tandaan. Pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Wala nang hihigit pa po dito. Kaya't kung tayo po ay lubusang nananalig, sumasampalataya, at tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang ating mahal na Ingkong, anumang pasakit, anumang pagsubok na danasin natin sa mundong ito, ay magiging magaan at magiging mahinahon ang bawat pasya natin sa buhay, sapagkat tayo ginagabayan ng pag-ibig ng mahal na Ingkong. Ave Maria Purísima, Sindicado Concebido. Ave Maria Purísima, Sindicado Concebido. Ave Maria Purísima. Sindicado Concebido. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng ating mahal na Ina. Amen. Tatayo po ang lahat upang ipahayag ang ating pananampalataya.
Sumasampalataya ako sa mahalin kong bilang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at ng lahat ng nakikita at di nakikita. Ang Diyos ng Israel, na nagpatawag ng ako ay si ako. Luluwalhatiin sa mga pululo ng mga dagat sa silanganan. Sumasampalataya din ako sa Panginoong Hesukristo na bugtong Itong na anak anak ng ng Diyos, Diyos, nagkatawang tao mula sa salita, at dala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Maria Santissima, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inibig, at nanawag sa mga yumao. Nang may pitong araw, siya'y nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama. Hiniling sa Ama na suguin ang Espiritu ng katotohanan bilang mga alay upang makapanirahan sa mga tao at sabihin ang katotohanan. Sumasampalataya din ako na hinirang si Santa Maria Virginia bilang banal na lulukan ng Santissima Trinidad at itinalagang katawang buhay ni Maria Santissima. Sumasampalataya din ako na may Diyos Ina na pinagkalooban ng isang katawang buhay, namatay at umakyat sa langit, ang Espiritu ni Maria Santissima, at lumuklok sa trono na laan para sa ikatlong persona ng Santissima Trinidad sa pagitan ng Ama at Anak, at kinaranahan bilang reyna ng langit at lupa, at Diyos Ina. At siya'y nagbalik sa pamamagitan ng isang batang kamamatay lang ayon sa kahilingan ng Ina. Sumasampalataya rin ako na ang Mariataryong simbahan, kumakatawan sa tatlong persona ng Diyos, Santissima Trinidad, ay maging gabay ng lahat ng mga mananampalataya upang makain ang buhay na walang hanggan at makasama sa bagong langit at lupa na kung saan wala ng luha at mga bighani. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon at hilingin nating patuloy tayong bigyan ng buhay at pagpapala ng kabanalan bilang kanyang sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating pong itutugon, Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating pinakamamahal at iginagalang na Mama, Santa Maria Virginia, ang banal na luklukan ng Santissima Trinidad, manalangin po tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, digin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa kasintahang babae ng Espiritu ng Diyos, na siyang naglihi at nagluwal muli kay Emmanuel, ayon sa aklat ng Pahayag 12:5, at naging hudyat sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga pinagpala at sambayanan ng tatlong persona ng Diyos, manatili nawa sa buhay kabanalan upang makasama sila sa bagong Jerusalem, sa bagong langit at lupa, at hangaring makapasok sa syudad ng Diyos na itatanghal at kikilalanin sa buong daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng mga bansa, lalo't higit ang ating inang bansang maharlika, ang Pilipinas, na kung saan ibinaba ang bagong Jerusalem mula sa Diyos, naway maglingkod ng tapat at magsumikap ng mapangalagaan ang kapayapaan at dignidad ng mga mamamayan, maibangon ng kaugaliang makatao, makakalikasan at makadiyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng iba't ibang simbahang tatag ng tao, naway maunawaan nila ang mga ministeryo ng tatlong persona ng Diyos, upang ang mga mananampalataya ay magabayan sa tamang landas ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga buntala at iba pang nilalang na di nakikita ng kasamang niluluwalhati
at kaisa natin sa pagkilala sa tatlong persona ng Diyos, naway ipagsanggalang tayo sa tuwina. Hilingin din natin turuan tayo sa pagpapahalaga at pagbuon muli ng yamang kalikasan na siyang magbabalik sa kagandahan ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating lahat na narito ngayon, na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito, na bukas ang palad ng puso para sa layunin ng tatlong persona ng Diyos, hilingin natin na sa tuwina'y dumaloy ang mga pagpapala at magpasalamat lagi sa mga biyayang nakamit. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa mga may sakit at alipin ng kasalanan, naway matuto silang magsisi para sa kagalingan at kapatawaran. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Panalangin para sa kasalukuyang pangyayari at kaganapan, naway ang ating nararanasang epidemya ngayon ay magkaroon na po ng katapusan at magkaroon din po ng kalutasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Para sa ating mga pansariling kahilingan, manalangin tayo sa Panginoon. Mahal na Ina, dinggin mo po nawa ang aming panalangin. Maupo po ang lahat at tunghayan po natin ang pag-aalay. Iwalatin ka aming Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina. Panginoon ng lahat ang nilalang sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na nialay sa inyo, na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao, upang maging tinapay na magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Luwalhatiin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Sa pamamagitan ng tubig at alak na ito, na pinabanal ng Diyos, naway mabahaginan tayo ng kanilang kabanalan, yayamang nakikisa sila sa sangkatauhan. Luwalhatin ka aming Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina, Panginoon ng lahat ng nilalang, sapagkat sa inyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na nialay sa inyo, na galing sa punong ubas at pinagpaguran ng tao upang maging inumin ng aming kaluluwa. Luwalhatiin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Amen. Buong kababaang loob at pagsasamo na tanggapin ninyo kami, Panginoon, at mga alay na ito upang maging marapat sa pagdiriwang na ito.
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina na makapangyarihan. Tanggapin niyo po, Panginoon, itong aming sakripisyo at naway maging kalugod-lugod sa inyo. Tumayo po ang lahat at dinggin ang panalangin sa mga handog. Mahal naming Diyos na makapangyarihan, kayo po ang pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala dito sa daigdig. Ipagkaloob ninyo pong pabanalin ang pag-aalay na ito sa kapakinabangan ng aming katawan at kaluluwa. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming alay na sa iyo ring nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtataguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin ng ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Marapati ninyo po ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ang simbahang kumakatawan sa inyo bilang tatlong persona ng Diyos ay maging instrumento ng maraming patutuo sa mga tao sa pamamagitan ng mga sakramentong inyong kaloob. Hinihiling namin ang lahat ng ito alang-alang sa mahalin kong ang Diyos Ama sa kanyang bagong pangalan kasama ang Diyos Anak at Mahal na Ina na maghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaatin ang Panginoon. Amen. Isipin natin at mahalin ang Diyos. Iniisip namin sila at minamahal. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Marapat at matuwid na sila'y pasalamatan. Mahal na Ingkong naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat at matuwid na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw po ang liwanag at gabay ng sambayanan, kasama ng Diyos Anak at Mahal na Ina. Kayo po ang nagtataguyod sa lahat at sa maraming paraan ay pinapatnubayan niyo po kaming sambayanan. Kayo po ang laging kapiling namin upang sa lahat ng oras ay sundin, sambahin at mahalin. Kayo po ang bukal at daluyan ng lahat ng mga biyaya at pagpapala na sa aming pinagkaloob. Kayo po ang aming pinasasalamatan sa mga biyayang nakamit tulad ng mga biyayang ipinagkaloob ng Diyos Anak at Diyos Ina. Kaya ang lahat ng mga anghel, mga banal, mga buntala, at mga nilalang, nakikita at di nakikita, nakasamang naluwalhati sa langit man at sa lupa, kaisa ng aming mga tatak na banal na Espiritu na sa amin ay ipinagkaloob, na nagsisiawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay, kami nagbubunyi ng inyong kaluwalhatian. Aming Diyos, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian ninyo. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitasan. Luluhod po ang lahat para sa konsegrasyon. Ikaw nga po, mahal na Ingkong, ay tunay na banal, karapat-dapat luwalhatiin ng lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, si Jesucristo Panginoon namin, at sa kapangyarihan mo, ang lahat ay binigyan po ninyo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag po ninyo
sa inyong bayan upang sa lahat ng oras ay maialay sa inyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Panginoon, na basbasan ninyo po ang mga kaloob na ito upang maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo na siyang nagutos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Nung huling hapunan, ipinagkanulo ang Panginoong Jesucristo. Kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos at nagpuri. Hinati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo ang lahat ng ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa Diyos at nagpuri. Ibinigay niya iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo. Para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Panginoon, kayo po ang aming ilaw, buhay at kaligtasan. Ibantayog natin ang sakramento ng ating pananampalataya. Ama, ang lumalang nitong sambayanan, anak, ubos ng kasalanan, ina na nagbibigay ng tunay ng buhay, sila'y maghahari magpakailanman. Amen. Kaya po, mahal na ina, bilang paggunita sa iyong pagpapakasakit at kamatayan, sa kamay ng mga swain ay nagbunga ng kaluwalhatian mo bilang Diyos Ina at nagkaroon muli ng kapatawaran ang lahat ng mga nilalang, katulad din ng paggunita sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa kalbaryo ng krus upang tubusin ang mga tao sa kasalanan. Kami nagbubunyi sa maluwalhati ninyong pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kami umaasa na mapagtagumpayan namin ang landas ng inyong ipinamalas patungo sa buhay na walang hanggan at maging saksi kami sa inyong pagiging reyna dito sa bagong langit at lupa. Kaya't inihain namin sa inyo ang walang hanggang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng mga alay na ito. Tunghayan po nawa ninyo ang alay ng Mariolatrong Simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, at kilalanin ang kanyang mga handog. Ipagkaloob ninyo po na kaming makikinabang sa katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo ay mapuspos ng inyong banal na Espiritu. Kami naway manatili sa aming pananampalataya habang panahon. Kasama ni Santa Maria Virginia, ang banal na luklukan.
kasama rin si Santa Mercelita ng Luklukan ng mga Buntala, kasama rin ng mga martir at mga tatak namin. At ang lahat ng banal at mga naluwalhating nilalang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling po namin, mahal na Ingkong, na patatagin at pabanalin ang inyong simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina. Ang simbahang ipinatatag po ninyo na kaisa at hindi hiwalay. Sa mga simbahang itinatag ng mga hinirang mo bilang ako ay si ako, at Panginoong Kristo nung kanilang kapanahunan na kumakatawan at nagbabantayo sa inyo. Naway ang pakikipagsundong ito ay magbunga ng dalisay at wagas na pananampalataya upang makamit ang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, mahal na Ingkong, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, ang mga hinihiling ng angkang ito na tinipon ninyo po sa inyong mahal na harapan. Kupkupin ninyo po ng buong awa ang lahat ninyong mga anak, saan man sila naroon. Ang aming mga kapatid yan yumao, lalong-lalo na ang kaluluwa ng lahat ng namatay at malugod na tanggapin ang inyong pong kaharian. Alang-alang sa banal na sakripisyo at panalangin ng kanilang mahal sa buhay. Nananalig po kaming magtatamasa ng inyong walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng mahal na Ingkong, ang Diyos Ama na nagbibigay ng buhay at nagpapatawad ng mga kasalanan. At kaming inyong mga Mariolatrong lingkod, hindi man karapat-dapat, ay lubos ang pagsamba sa inyo. Lubin mo po nawa na makasama kami ng inyong mga banal. At pinagpalang martir at tatak namin, kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kundi sa inyong awa at pagpapatawad sa mga nagawa naming kasalanan, sa pamamagitan ng mahal na Ingkong, ang Diyos Ama, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, na pinagbubuhatan ng lahat ng mga biyaya. Sa pamamagitan ng Diyos Ama, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po tayong lahat at makiisa sa pag-awit ng Ama namin. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral, buong taimtim nating dasalin at awitin.
Hinihiling namin, Panginoon, na iligtas niyo po kami sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan upang sa tulong ng inyong awa ay lagi kaming makasunod sa inyong banal na kalooban at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang inyong maligayang paghahari sa bagong langit at lupa. Sapagkat sa'yo'y nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpasawalang hanggan, kapangyarihan, kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O mahal na Ingkong, sinabi mo po sa inyong mga tinatakan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipinagkakalob ko sa inyo ang aking pag-ibig at kapayapaan. Panginoon, huwag mo po nawang tignan ang aming pagkakasala. Sa halip ay ang aming pananampalataya sa inyo. Bilang Diyos Espiritu Santo, pagkalooban mo po kami ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng inyong banal na kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumatin. Amen. Ngayon ay bahagi natin ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Payapaan po. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon ay madulot nawa sa atin ng tibay ng pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luluhod po tayong lahat. Mahalin ko ang Diyos Espiritu Santo na lumikha sa sambayanan ng Diyos, maawa ka sa amin. Panginoong Jesucristo, ang Diyos Anak na tumubos sa sambayanan ng Diyos, maawa ka sa amin. Mahal na Ina, Maria Santissima, ang Diyos Ina, na nagbibigay ng buhay sa sambayanan ng Diyos, ipatulog niyo sa amin ang kapayapaan. O mahal na Ingkong, ang aming amang Diyos kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, pinagkalooban po ninyo ng buhay ang sandigdigan sa pamamagitan ng inyong pagka-Diyos. Manatili po nawa kami sa kabanalan sa pamamagitan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng inyong Panginoong Hesukristo. Loobin ninyo po nawa na lagi naming masunod ang inyong banal na kalooban at huwag mawalay sa inyo kailanman. Narito ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng buhay. Mapapalad ang mga sumasampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan at dugo. Naway marapati mong maging lunas at kagalingan ko.
Patulad nawang katawan natin sa katawan ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Patulad nawa ang dugo natin sa dugo ng Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Amen. Bago po natin tanggapin ang ating Panginoon, mangyari pong magsisihan po natin ang ating pong mga kasalanan. Mahal naming Diyos, Gumawa at sumako sumabog sa sa akin. akin. Kayo po ang Diyos ko at Panginoon ko na magliligtas sa akin. Pinagtitikahan kong matibay na hindi niya magkakasala sa inyo. Nagtitikahan po akong magpupusay sa bilang mga kasalanan ko. Umaasa po akong muling patatawarin niyo at ililigtas sa inyong paghatol upang makasama sa inyong paghahari bilang mamamayan sa bagong langit at lupa magpasawalang hanggan. Amen. O mahal na Ingkong, sa pamamagitan ng mga ministeryo ng inyong pagkadiyos, ay muli ninyong pinagkaisa ang mundo, ang lahat ng mga nilalang, nakikita at di nakikita, at muling pinatawad ang aming mga kasalanan upang ihanda sa inyong kahatulan at sa paghahari ng bagong langit at lupa. Sa kapangyarihan ng tatlong persona ng Diyos, naway patawarin at pagkalooban ninyo po kami ng kapayapaan. At ako, bilang hinirang at tinatakan ng mahal na Ingkong sa kanyang bagong pangalan sa pamamagitan ng Diyos Ina, Maria Santissima at Panginoong Hesukristo, at sa kapangyarihang iginawad ng Mariolatrong Simbahan, ang Iglesia Apostolika Katolika Pilipina, ay pinapatawad ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama at ng Anak at ng mahal na Ina. Amen. Katawan ni Kristo. Amen. Ang Ama'y kilala sa pangalang Yahweh, ang Anak sa pangalang Jesus, ang Espiritu Santo ay di naiiba, nagpatawag siya sa pangalang Lingkod. Sa bansang minamahal siya'y nakiparang, umanap sa bang pinili, nagpakilala.
Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima, sin pecado concebida, Ave Maria Purísima. sin pecado concebida. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Mahal na Ina. Amen. Mga magulang ko't kapatid, matapos nating tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo, kung tayo po ay mayroong mga kahilingan sa Kanya, meron po tayong mga karamdaman na dinadala, mga problema, ay ito po ang tamang pagkakataon at tamang oras na upang kausapin natin ang mahal na Ingkong, ang Espiritu ng Ama, upang sa gayon tayo ay sama-samang manalangin na igawad ng mahal na Ingkong ang kagalingan at kagaanan ng ating pong mga problema at suliranin. Kahit sama-sama po tayo ngayon na tumawag at humingi ng awa sa ating Panginoon. Mahal naming Ina, mahal naming Panginoon, mahal naming Ingkong, mahal naming Ama, mahal naming Panginoong Kristo. Kami po na inyong mga anak ay sama-samang nananalangin. Dinadalangin ko po ang lahat ng mga taong sa buong mundo, lalo tigit sa lahat, ang mga taong nakahiga sa banig ng karamdaman. Ano man po ang kanilang mga karamdaman, mahal naming Ama sa langit, mahal naming Ingkong, hipuin niyo po sila mula ulo hanggang paa at matanggap po nila ang ganap na kagalingan sa dakila ninyong pangalan, mahal naming Ingkong. Idinadalangin din po namin ang mga taong nawawalan ng pag-asa sa kanilang buhay, naway pagkalooban niyo po ang kanilang puso ng katatagan upang sa gayon ay madama nila ang inyong pagmamahal. Mahal naming Ingkong, sa panahong ito na aming dinaranas, naway pagkalooban niyo rin po lahat ang mga taong patuloy na nakikibaka sa epidemyang ito. Naway magkaroon kami ng tunay na katatagan. At naway hilumin po ninyo, mahal na Ingkong, mahal naming Ina, ang nagaganap pong itong mga sakit at karamdaman ng aming mundo. Higit sa lahat, ang aming mga kasalanan na aming isinusuko ngayon sa iyong harapan. Maraming salamat din po, mahal naming Ama, mahal naming Ingkong at mahal naming Ina. Ang mga biyayang tinatanggap namin sa araw-araw, ang aming buhay, unang-una sa lahat. Mga biyayang material, lalo tigit po ang biyayang espiritual. Maraming salamat po, mahal na Ingkong. At naway, sa buong daigdig, ang mga tao hindi pa po nakakakilala sa inyong kaganapan ay magkaroon nawa ng puwang sa kanilang puso ang inyong panawagan. Na kayo po'y narito na sa mundong ito nang nais niyo po lamang ang lahat ng nilalang sa buong daigdig ay makasama po ninyo sa inyong kaharian. Kami pong lahat na inyong mga tinatakan sa apat na bahagi ng mundo, naway pagagabayan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan ng loob, pagningasin sa aming puso ang pananampalataya ng buong buo at katatagan, upang kami po ay sama-samang lumulhati at sumamba sa inyo, mahal naming Ingkong. Ibinabalik po namin sa inyo, aming Ama, mahal naming Ingkong, mahal naming Ina, ang papuri at pasasalamat at pagsamba.
Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Mahal na Ina. Amen. Tatayo po tayong lahat para sa huling panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng inyong tapat na pag-ibig, ay pinagkaloob po ninyo ang aming mga hinihiling, lalo na po ang banal na Eucharistia na siya nagpapatibay sa amin mula sa katawan at dugo na aming tinanggap. Nawa ang pag-ibig ninyong ito ay madama ng iba pa naming mga kapatid na nangangailangan ng inyong kalinga at pagmamahal. Naway mamutawi sa aming mga labi ang pagka-Diyos ng Santissima Trinidad ay may pahayag sa buong mundo na kayo po ngayon ay nananahan sa piling naming mga tao dito sa bagong langit at lupa. Hinihiling po namin ito sa inyo, mahal na Ingkong, kasama ng Diyos Anak at Diyos Ina, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumaatiin ang Panginoon. Amen. Pagpalain nawa tayo na makapangyarihang tatlong persona ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Mahal na Ina. Amen. Tapos na po ang Santa Misa at sa ating pag-uwi ay ibahagi natin ang pag-ibig at kapayapaan at kaluwalhatian tinanggap natin sa tatlong persona ng Diyos. Mahalin at paglingkuran natin ang Panginoon sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima, Ave Maria Purisima. Maraming salamat po sa lahat ang nakibahagi ngayon sa hapong ito sa ating Santa Misa. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ng Mahal na Ina. Amen.